Sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung ano man yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama dito sa aligasyon lang ito eh. Bakit po hindi nyo hinayaan ng proseso magtuloy-tuloy? Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Ano po naman ang speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa COA, kaya nga po sila ang binigyan ng mandato na saligang batas. Kayo po ba nakasulat sa mandato na saligang batas na gawain po nyo yan? Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng saligang batas. Okay. Opo. Nelson, ano ba yung Article 6? Bakit ko sinasabi yan? Article 6? Pakita mo sa... Yung Article 6, yun ang kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Mapa Senado, mapa House of Representatives. Wala kang makikita dyan na panghihimasukan mo ang trabaho ng COA. Ganun. Paano ko Kaya dyan, dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Okay. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, considering your enthusiastic action of meddling into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Representatives and apply for a suitable position at the Commission on Audit. Ayun ang gusto mo eh. Gusto pala niya. Member ka ng House eh. Ngayon, galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, Tagalog po yan. Kasi alam mo naman, Kapampangan ako eh. Nagpapakasiguro ako eh. Galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 ng saligang batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin ng Kongreso. Mapa Senado, mapa Kamara. Kunin mo dyan, kay Representative Castro, saan nakasulat dyan na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. Sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari, dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Hindi ko, ang nangyari po Isip-isipin mo, mas marunong pa sa abogada. Ay, yung abogada, ginanap lang niya ang tungkulin niya. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Bakit kailangan niyong maglupasay? At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Katwiran por katwiran ko. Confidential nga eh. Maski sa tuntunin ng COA, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun dyan. Pero sa halip nga po, Kong, na questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Sino sa mga yun? Sino sa mga yun? Doon sa kung sa hindi natin sinabi, no? Second, Your Honor. Manila 3rd District, Representative Joel Chua, who chairs the House Committee on Good Government and Public Accountability, then asked the lower chamber's Sergeant-at-Arms to find Aaron Lopez. Ang ibig ko sabihin, nung nag-motion, anong ginamit na dahilan? Bago pa yung Sergeant-at-Arms, maya-maya pa yan eh. Na-contempt, di ba? Di ba yung pinakontempt siya? Anong ginamit na dahilan? Ito pa ako eh. Kasi hindi lang naman yung letter daw eh, ha? Ito pandagdag ni Congressman Castro eh. Tsaka nakita natin, hindi lang itong letter na ito, pati yung totality ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo, ma-cite in contempt. So, I stand by my motion, Mr. Chair. Nang dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa, ako po'y naniniwala
Evasive daw, Kong, eh. Na siya po evasive. ay... Ano yung evasive? Umiiwas sa mga... Malaiwas. Yes. Panayang Hindi po iwas. niya dinidiretso. Pero subukan nating i-analyze, ha? Kasi meron tayong isang desisyon sa Korte Suprema dyan. Okay, opo ho. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro, eh. Oho. Pero dapat isa-isahin natin. Baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretso. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maaaring pwede yun. Pwede. May katwiran ko. Hindi ba? Oho. Kasi tinetesting ka rin niya. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ka yung sagot ko. Kasi kung nakakaintindi ka, marunong kang magbasa in between lines. Yun. Di ba? Opo. Kasi kung wala namang, kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi sana wala nang reading in between lines. Oo nga po, Kong. Parang pagrespeto. Parang pagtansya na rin. Kung itong taong ito na nagtatanong sa akin, talagang sagad sa puso na talaga naiintindihan niya talaga, no? yung kanyang tinatanong. Oho. Ang problema, sasabihin niya, you are obstructing the work of this committee. Hindi niya naiintindihan na sa kauna-unahan sila yung nag-obstruct. Hindi mo gawain yan, kinuha mo eh. Ang sinasabi ng abogado,